Alright. So, andito tayo ngayon sa San Ignacio Agri and Lettuce Farm. Dito po yan sa Nagcarlan, Laguna. At kasama natin si Sir Mario Stanislao. Ayan. Si Sir Mario ay matagal ko na siyang nakilala way back yung mga mga episodes natin sa hydroponics. Kasama si Sir Chris. Yep. Sila kay Marvin. Sila Marvin, Katanim, at saka nag-shoot tayo doon sa Sa Angono. Sa Angono. Sa Migueles Farm. Migueles Farm. At doon kami una-una nagkita-kita. At sabi nga natin noon, pupuntahan siya. At ngayon lang. Ngayon lang natuloy. Ngayon lang natuloy. Kasi tinaming natin 2-in-1. Pagkausapan natin yung hydroponics ni Sir Mario. At the same time, Lanzones. Alright, let's go. Tuloy po tayo. Ito po yung daan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Pero napapasok yung sasakyan dito, sir. Kumusta yung journey mo sa hydroponics? Actually, sir, nag-start siya nung pandemic lang din eh. Parang halos lahat po kasi syempre walang ginagawa. So, pagtapos, ang trabaho ko po kasi noon is morning shift. Sa IT po kasi ako. IT ka talaga. 5 a.m. to 2 p.m. lang. So, after ng trabaho, marami kang extra time. nauubos yung energy ko sa wala. Sa walang ginagawa. So, I remember nung nasa Singapore ako, meron akong nakitang vertical farming sa isang plot na tiniran ko doon. Meron siyang vertical farming sa taas niya, sa rooftop. So parang nagkaroon ako ng idea, okay pala may ganun palang farming. So nag-OFW ka rin? 1 year lang po, sir. 1 year lang. IT rin? IT din po. Ba't hindi ka nagtagal doon? Hindi po para sa lahat ng OFW, sir. Okay. Parang, yung after nga po ng pag-uwi ko dito, parang lalong tumaas yung tingin ko sa mga OFW. Lahat hindi siya. Dito mo nag-start yung yung property. Ano yan, luya? Yung hilaw po. Yung native na luya po dito, yung parang dilaw, yung laman. Turmeric? Parang ganun po. Okay. May tanim po kaming pipino. Dati po siyang talungan eh. Tapos pinatay na nila. Pinalitan ng pipino. Combination ka, hydroponics at saka open field. Opo. Ito parang lang ni Kuya Buboy. Additional lang, kita nila. Naabutan ng bagyo, sir. Ito? Namatay. Nasira. Opo. Ayaw pala niya na masyadong maulan. It's a profession of hope. Hoping ka na makaka-harvest ka. Hindi ka naka-harvest kasi binagyo. Ganun talaga, sir. Ito po, sir, mga lanzones na yan. Lanzones na to? Opo. Yun, nandun. So marami kang puno ng lanzones? Ayun po, ayun. Nandaan na natin. Maraming bunga siya. Ayun. Tapos nandun. Anong variety yan? Native po siya. Native. Yan po yung mas mahal dun sa Davao. Oo. Dami. Ito, ang dami yun. Apo, yun po. Ayun po, mas maraming bunga. Yun, ang dami, So ito, kakatanim lang nila. Ito? Apo, na pipino. Kumusta pipino ngayon? Mahal po ang pipino ngayon. Apo, pipino po yan. Tapos, ayan na po yung namin. May bagong structure? May bago po. Bagong structure. Medyo booming yung business ni Kuya Buboy eh. Anong ni Kuya Buboy? Anong arrangement? Siya po yung parang farm manager ko dito. Lahat ng kita we split it half. I see. So ito po sitaw. May bunga na yung sitaw. Nag-harvest na po sila. Nakailang harvest na po sila. Ito po, NFT. Dito. Ay, sir, remember nung nagpunta tayo doon sa may hotel? Meron akong nakilala doon, si Mrs. Ten.
kailangan niya ng ano sir, ng romaine lettuce 8 tons every week. Umattend din siya doon. Umattend din siya doon. Di mo nakilala, sir? Umattend din siya doon. Doon ko siya nakilala. Tapos sabi niya sa akin, sir, kailangan ko ng romaine lettuce 8 tons every week. Baka pwede mo akong sampulan. Nag-sample kami. Pero isang variety lang yung kinukuha niya. Sanadu. Sanadu. Opo, ng Easy. So, bumili ako ng buto kay Sir Chris. Talaga? Opo, 8 tons. So, yan. Yan na po yung susubukan Ilang namin. days na to? Pero nag-ano ka sa lupa muna? Sa lupa. Kasi sabi niya, wala naman daw siyang pakialam kung hydroponics or lupa. Mas maganda. Opo. Tsaka mas maganda po talaga ang tubo ng dito sa amin, romaine. Pag sa lupa? Pag sa lupa. Kasi hindi mo na kailangan anuhin yung pH level. Oo. Tapos ito po yung bago naming structure. Medyo mataas ka na. Opo, tinaasan ko na. Kasi ito yung dati naming structure ni Kuya Buboy. Medyo ang init sa loob. Kaya ang ginawa namin, Kuya Buboy, binutas namin. Tapos etong yung huli namin, tinaasan na namin siya. Tapos yan. Itong design na to, yung design ni Kuya Marvin. Ito? Ito po yung parang inaano niya sa mga model farm niya. Yung may may butas sa may anong tawag diyan? May ventilation. Tapos itong bed, nabili ko po ito second hand. Parang nag-quit po siya sa pag-hydroponics taga Quezon. Binili ko na lang. Nakatipid ka? Kakalahati presyo, sir. Isang buwan niya palang natataniman. So, pwede na. Ba't siya nag-quit? Sir, nagka-problema yung lote niya. Parang meron kasi yung lote niya, parang merong kumukuha, parang may nang-aangkin. Tapos may problema sa family problem. Pamilya lang. Ito po yung namin, bago namin. So hindi mo pa napupuno? Hindi sir. Yan? Last Tuesday, puno lahat yan, sir. So nakuha na? Nakuha na, sir. Kasi ito, kakalipat lang ni Kuya Buboy nung isang araw. Dito, sir, ito yung pinaka-simple na setup. Kasi dati kasi, sir, di ba meron yung mga grape box? Napapagod kami, sir. So, ang ginawa namin, gumawa kami ng malaking bed. Galing Paleta lang. Galing Tapos, tarpaulin. Yung mga, tama-tama, sir, di ba yung mga nag-eleksyon, may mukha ng tao, yan sa ilalim. May gamit. Kesa itapon nila, di ba? So, pinagkukuha namin. Isang malaking ganun na. Isang malaking ganun na. Tapos may drain lang yan sa ilalim, sir. Para pag naglilinis kami, diretso. Hindi ko alam, siguro nandun yung drain, sir. So, yan. Galing. Lahat to, ganito to? Itong 3 greenhouse, ganun po yung setup namin. Tapos, pagkatapos ng harvest, sir, yung tubig na natitira, din namin tinatapon. So, walang sayang. Sa NFT. NFT pa rin? Ayun, sir, yung lansones. Nag-aano na sila. Ano paninda nun to? Sir, yan na yung binabox na nila. Ito, sir, yung pang-harvest namin. Pang-harvest na to? Actually, dito kasi, sir, sobrang tight nung parang kahit maliliit pa kinukuha na Mas gusto nila? Hindi po. Parang yung demand masyadong Maagad ka? Naman. Same price naman. So, sige po, binibigay na. Sige, Buboy, farm manager ko dito. So, ito po yung lansones. Dami. Saan nag-deliver yan? Pipick-upin lang po dito. May buyer ka everyday? Last Friday sila nag-start mag-harvest. Start lang. Akit na kayo. Sila po yung Sir, pwede makikain? Sige lang. Ito na yung reject. Ito. Dito. Nagugutom na. Kunin. Dito sa malapit. Tapos mag-harvest ako ng ibang gulay. May talaga, no? May isa dyan na nag-ganyan, tapos naisama dyan. Bulok lahat yan, sir. Hindi po pwedeng isama yun. Yung mga taga-akyat namin, sir. Mabilis sa bubulok. Pagkasama yung ganong mga putok. Hindi po pwede talaga.
Mag-harvest kayo, kuya. Okay. Sama kami. Tara. Si Cesar, tsaka si Toto. Mag-harvest. Puntan natin. Kasi, Para makita natin. nakita niyo kung... Kain lang po kayo dyan. Sige po. Nakakit yun na yung mataas, Sar? Nakakit yun na yung mataas? Sir? Ilan taon na itong ano mo? Nabili ko po itong property na to 2020 lang, pandemic time, sir. Hindi talaga ako taga rito, sir. 2020 po namin nabili itong farm. So, 2020 ko lang din nakilala si Kuya Buboy. Si Kuya Buboy taga rito? Si Kuya Buboy po ang taga dito. Swerte ka. Swerte po talaga. Ba kay Kuya Buboy? Sobrang swerte ko po kay Kuya Buboy, sir. Kasi pag nasa Marikina ako, hindi ko inaalala yung kung anong gagawin dito. So, meron siyang lubid. Tapos yan. Sar, hi ka muna sa camera, Sar. Ano po ako, mayayain. Ilan ang tao mo? Pag ito po mga taga-harvest, ano po yan, tinatawag lang ni Kuya Buboy pag may ganito. Pero minsan sila din po yung nag-spray dito. Oo. Pag kailangan. Ilang hektare ba to? 1.8, sir. Since nabili mo to, productive? Opo. Galing. Since nabili ko to, lansones na talaga siya. May pangkawit siya. Opo. Meron silang pangkawit. Tatlo po silang umaakyat ngayon. So, nabili mo, namumunga na rin. Namumunga na po talaga siya. Opo. Magkano mo nabili? Medyo mahal. Mura, sir. Mura nun. Mura pa nun, sir. Kasi nung nabili ko to, sir, wala kaming tubig tsaka kuryente dito. Yun yung struggle namin noong umpisa, sir. Kasi nag-hydroponic kami, wala kaming tubig. Nagigib lang kami doon sa may balon doon. Meron kaming bukal doon sa baba. Tapos dinadala namin dito. Kaya marami kaming blue na drum. Iniipon namin yung rainwater. Tapos yun yung ginagamit namin pang hydroponic. Pero nabili namin to, sir, 800 lang. 180 plus lang per square meter. Ngayon biglang nagtaas na, no? Oh, sir, 350 na daw. Nung nagka-kuryente. Ibig mo sabihin nagko-kuryente, walang kuryente yung buong yung baryo? Buong, hindi po, meron na sa labas. Yung daanan lang yung barangay road na yan. Meron na yung mga malalapit doon. Pero itong mga nasa looban, wala. Dito ka, Sophia. Tayo. Para maabot mo yung Ayan. May mga dito. Tamis. Ayun, sir, may isang tag-akyat namin. Nung nagkita tayo, pandemic pa ba yan? Hindi na. Pandemic pa yun, sir. Nabili mo na ito nun? Opo. Kasi hydroponics na po yun eh. Nag-start lang naman po ako mag-hydroponics since nung nag-pandemic. Baba. Kasama mo na si Kuya Buboy nun, nung nagkita tayo? Opo, siya na po yung nakangalaga dito nun. Paano nakilala si Kuya Buboy? Meron po kasi akong sir, ka-office mate na taga Magdalena. Tapos pandemic time, harvestan ng rambutan, nag-post siya. Tapos sabi ko sa kanya, bro, baka naman meron sa Magdalena na dyan sa lugar niyo na binibenta kahit maliit lang. Kasi parang gusto ko po talagang mag-farming. Sabi niya sa akin, wala na dito sa Magdalena, bro. Pero meron akong kakilala sa Nagkarlan. Baka matulungan ka. Si Kuya Buboy na po yun. So, siya naghanap nito? Siya po yung, hindi po, meron na po siyang nung nagkita po kami, doon sa sa Bangkor, doon sa barangay. So,
May isa po pa siyang pinakita sa akin, pero medyo matarik. Ayun. Pero ito yung nagustuhan namin. Pero mas may ano po yun, may lansones din, tsaka may rambutan din. Pero ito po yung parang kasi medyo matarik dun eh. Tsaka ito kahit pa paano merong access yung sasakyan. Konti na lang. Ganun talaga, may malalaglag talaga. Wala na yun. Pinupulot nyo pa. Minsan may bata po na pumupulot yun. Ayaw nila. So ito maganda rito, while may lansones ka, meron ka ring gulay. Opo. Ang ano nga po, sabi ni Kuya Buboy, since nagugulay kami, nadadami sa fertilizer yung lansones. Medyo ano nga daw po ngayon, sir? Kasi may mga pasunod pa na sumisibol. Kahit sila Kuya Buboy nagulat, parang hanggang... Na sobrang dami naman. Opo. Na yan. Diba? Wala tayong pangkarit. Ay, Isa ka malaki. Ang tamis ha? Opo, matamis po talaga yung yung native. Mas matamis siya kaysa sa Bob, yes. Ebe. Tamis na, sir. Sarap nga. Yung mga pumutok ka, sasarap din eh. Ba't kaya Kasi yung tinatawag nilang Davao, hindi click. Opo, kasi malalaki yun, tapos malalaki daw yung buto. Malalaking buto. Opo. Pero sabi sa akin ni Kuya Buboy, pagtapos ng anihan ngayon, magtatanim kami ng duko. Duko. Opo. Pero alam ko mas mahal yun ng bahagya, tapos mas marami daw magbunga. Tama ba sa Masarap. So masarap. Longkong? Diba? Lungkong at saka duko, masarap. Kung sino mas nakakaalam sa akin eh. Pero kung gusto mo yung lasang lansones talaga, native. Native, no? So. Wala yata yung anak mo, sir. Yung tagakuha natin ng may pasok na? Di ba po? Tagakuha ng Nalalaglag. lagdag. Tapos kinakain niya. Sabi ko nga sa kanya eh. Kasi nung last time, meron siyang 2 kilo. Sabi ko, benta mo na kay Kuya Buboy. Ano yung langgam? Tapos sir, tingnan naman natin yung sa mas mataas na puno. Sensya na sir, daan tayo dito sa sitawan. Tuwing kailan ka lang nandito, Sir Mario? Tuwing weekend sir, nandito ako. Weekends ka lang. Opo. Tapos minsan, dahil remote work naman ako, minsan dito ako nagtatrabaho ng Fridays. Dala-dala mo pa rin. Opo, dala-dala ko yung laptop ko. Okay. Ano to? Naprune to? Ba't ko konti sa kanya? Hindi po eh. Actually, wala po kaming maintenance na ginagawa dito eh. Dex, ano yung... Dito. Ano yung ginagawa nyo dito pagka tapos ng anihan? Di ba kinakayod nyo yung sanga? Tinatawag po yung mga supang yan. O yun. Anong supang? Mga supang. Kagaya po nitong nasa... Yung pinagbungahan? Hindi po. Ano? Yung kagaya po mga supang na itong sa puno. Di ba tinatanggal nyo yung mga lumang bark? Yung mga tuyo lang po. Yung magugulang hindi po pwedeng tanggalin kasi hindi po namumunga yun. Yun. Yun lang yun, sir. Pagkatapos ng harvestan, yun yung ginagawa. Ano yung supang yung bagong usbong? Opo, kagaya nito yung mga mura na po yung... Yan sir, ganyan ginagawa nila. Tinatali nila yung main branch. Oo. Kinakawit nila dun sa mga sanga. Pare ko, ang daming Dahil langgam sir. Kakaibang din sir? Kakaibang din yung nila dito. Itatali niya para
Para maapakan niya, sir, kasi medyo malambot lang yan eh. Ayan, sir, ganyan. Ayan. Para... Ayan, sir, naapakan niya na yung, yung malambot na sanga. Lalo na, sir, dun sa banda doon. Oo. Di ba mahirap na siya kuhain? Yan, ganyan ginagawa nila. Talagang no, may kanya-kanyang technique talaga bawat prutas, ano? Opo. Mahirap po kasi mamitas niya. Kaya ang bayad namin dyan hindi per hour, per araw, sir. Ano, per kilo? Per kilo na. Magkano per kilo nila? Ayun ang si Kuya Buboy po ang nakakaalam. Halimbawa po 100 po ang kilo, 10 ang isang kilo sa pitas. Ayan. Okay. Mataas ba ngayon ang lansones? Mataas pa, no? O pababa na? Pababa na ngayon, sir. Unang harvest namin, nasa 120 pa yung bigayan. Apo. Ngayon, nasa 90 na lang, sir. Bilis, no? Ilang araw lang yan pagkita? Isang linggo. Isang linggo? Tapos yung rambutan naman, sir, di ba? Oh, baba na rambutan ngayon. Ngayon, yung RR, 20. 20 na lang? Apo. Yung tuklapin na hindi RR, libre. Libre na lang. Libre na lang. Kasi sabi nga nila, magbabayad ka pa tagapitas, lugi ka pa. Oo. Kaya hindi na lang nila kinukuha. Pero nung wala pa masyadong RR, yun. Medyo pa sila. Yung uwi ka rin ngayon sa Manila? Uwi po ako ngayon, sir. Mamaya, pagtapos po natin dito, siguro aantayin ko lang po yung So, ilan ang nag-harvest? 3, sir. Ayun, tapos na yung nag-harvest dun sa isa kanina. Lipat naman siya ng puno. Pakita natin yung kuha niya. Yun. Ayan. Tapos ilalagay mo dito? Sir? Pamatay ng langgam. Ayan. Maraming antik eh. Grabe. Sir. Ang dami ba? Bali, ang nila dito. Isang taas. Hindi ganun. Hilaw pa. Hilaw pa. Hilaw pa. Yun din po ang hindi ko maintindihan kung paano nila nalalaman. Opo. Nahilaw pa. Kaya ilang beses kang pabalik-balik. Opo, kaya yung harvest nila dito, sir, kada linggo, 4 na araw. Nakailan tayo ng Friday, Dex? Hindi ko po alam kay Tibubo. 8 box. Bali sa isang box, sir, 30 kilos yun, no? Average. Bali 32 po yun. 32 kasi may tara na dalawang. May kasamang pasobra. Pasobra. Na 2 kilos. So, yun, sir. So, kung 8 box, di mga 200 plus kilos. Nung Friday. Saturday, ganun din. Sunday, medyo mababa tayo ng Sunday, no? Sunday kasi patapos na eh. Tapos, ito yung hinuli nila. Yung 110. 120, sir. Naabot ko pa namin yan. Ito si Dexter. Pinakamasipag na ko dito. Kasama namin ni Kuya Buboy. Ilang kasama niyo ni Kuya Buboy dito? Pag sa gulay, sir, 3. Tapos sila na rin yung sa lansones. Tapos sa'yo rin itong mga saba? Oo, sir. Meron kaming lakatan dun, sir. Mamaya puntahan natin, sir. Nagtanim si Kuya Buboy doon 300 puno. Banda doon. Mamaya puntahan natin. Galing mo. Swerte mo. Hirap makakuha ng ganyan. Oh, sir. Nga po sobrang malasakit sa, parang inaahari niya na kanya. Kaya sabi ko nga sa kanya, kasi siya, ang po kasi, pag nagbenta kami, hindi ako kumukuha ng pera, sir. Laking tiwala ko sa kanya eh. Sinililista niya lang, tapos yung expenses namin dito, nililista niya lang. Kasi may manok din po kami, sir eh. Rhode Island. Integrated farming ka talaga. Tapos nagpipisa din kami, sir, ng itlog. No? Sarili ng incubator. Si Kuya Buboy din na nag-aaral niyan. Sabi niya, sir, sabi niya sa akin, boss, bili ka kaya ng incubator. Aaralin ko magpisa.
Yan, nakapagpisa kami dyan. From 18 na Rhode Island, 100 na siya ngayon, sir, after 4 months or 5 months. Bilis. Sir. Kasi yung mga benta, sir, Kuya Buboy lang humahawak. Hindi ko kinukuha sa kanya. Pag sinasabihan ko siya, pag gusto mo nang hatiin, sabihin mo sa akin, hatiin na natin. Kasi ilang beses na kayo naghati? Ay, maraming beses na, sir, simula nung Talaga? Apo. Simula nung nabili ko to. Kasi sila Dex naman po, weekly yung pasahod ni Kuya Buboy dyan. So, dito na rin namin kinukuha yung pangsweldo nila. Galing na. Pero si Kuya Buboy, anong trabaho niya bago mo naging... Dati po barangay Kagawad siya dito. Pero meron din po siyang maliit na lupa dun sa taas. So, nung sabi ko sa kanya, nung nakilala ko siya, kung gusto niya siya na yung magbantay dito, tuturuan ko siyang magtanim ng lettuce. Kasi bago ako dumating dito, hindi niya alam ang lettuce. Na may halamang lettuce. So, tinuruan ko siya. Niya, sabi niya, mas maganda daw sa hydroponics gawa ng... Sa gabi siya nagtatanim eh. Hindi mainit eh. Yung buyer, dumating lang doon sa doon sa event. O na-invite nila, Chris. Na-invite yata yun, sabi. Sabi, gusto mabigay ko sa yung para yung number. Wala pa naman ako. Hindi, ibig sabihin, baka gusto mo i-content yung kung paano niya inaano yung agricultural business niya. Oo. Di ba? Kinuha ko yung number eh. Kasi, tapos, kaming dalawa ni Kuya Buboy yung kinausap niya eh. Tumingin nga ako kay Kuya Buboy, sabi ko, kaya mo ba? Kasi kung kaya mo, i-finance ko. Sabi ko sa akin, gano'n. Ayun. Sagot ni Kuya Buboy. Kakayanin daw niya eh. Pwede i-convert lahat. Opo, dun sa unahan yung inaahin namin na maglagay ng greenhouse na para sa Pwedeng lupa. greenhouse lang pero lupa, di ba? Opo. Parang Baguio. Parang Baguio style. Kasi hindi pwedeng walang bubong at matutunaw yun sa ulan. Kasi dito, sir, nakakapagpabilog kami ng dito, repolyo. So, ibig sabihin yung temperatura dito sa gabi medyo malamig. Kasi di ba paangat po ito. Kaya sabi ko kay Kuya Buboy, pwede tayo mag-romaine dito. Uubra. Tapos heat resistant pa yung gusto nilang variety, yung Sanado. Sila talagang trabaho nila ever since magpitas. Sir, ilang taon ka na nagpipitas? 6 years. 6 years. Trabaho po talaga nila yan dito. Tapos naggugulay, sila din po yung nagmamanage ng gulayan namin ni Kuya Buboy. Tapos tinuturuan na rin namin sila na mag-hydroponic. Kasi minsan hindi na rin talaga kaya ni Kuya Buboy gawa ng yung demand namin. Minsan nauubusan po kami, minsan 2 weeks kaming walang maibigay sa customer namin. Sir. Meron po kaming grower dito na hydroponics sa Nagcarlan. Nagbabatuhan po kami ng mga customer. Wala din po. Hindi talaga kaya po. So, parang sobrang in demand po. Ano yun? Restaurants or consumption? Meron pong mga restaurant, Meron po kami ni Kuya Buboy na 2 mini-maintain na restaurant, taga Lokban. Opo, taga Victoria at saka po may mga pumupunta po dito mga taga Pila, Laguna. Lalayo Opo. Meron nga po kami, nagulat kami nung kataasan talaga ng lettuce. Gulat kami pumunta taga Lumban. Sabi ko, layo na sa sir wala daw silang mahanap na lettuce. Sabi ko, kaso sir, di kami nagbibigay dito ng per kilo. Sabi ko, per cup kami dito. Sige, okay lang sir. Tapos ang nga nila nun sir, yung unli lettuce nila, hindi na daw unli lettuce. Kasi nga, namahal nung nagmahal nung time na yun. So, ito, si Dexter to. Tinuturuan na namin mag-hydroponics to. Alam niya na din patakbuhin yung kung paano mag-transplant, kung paano magtimpla ng Nutrihydro. Sir Chris! Kala mo dito. Sir Chris, hello po Sir Chris. Mapuntahan yung lakatanan namin. So, marami pang lansones dito sir eh. Ilang lahat yung puno ng lansones mo? Ang alam ko po,
mahigit 50, sir. Yun po yung alam ko. Ewan ko lang po kay Kuya Buboy. Sama. Hindi nakit niya. Santol. Ay. Lansones din. Lansones din, sir. Kasi sir, mamaya sir, hindi ko po alam yung yung scientific explanation nila Kuya Buboy. Ang lansones daw gusto niya, may katabing puno. Tulad tingnan po niyo, tinataniman nila ng saging yung katabi ng ano. Pado kaya? Hindi ko po alam sila Kuya Buboy yung nagtuturo sa akin dito Kasi sobrang layo po talaga ng farming sa aking trabaho. Ayan sir, santol na native. Yan, pagka nagdaalaglagan lang. Yan yung ginagawang sinantolan ni Kuya Buboy. Tapos may kakao din po kami sir. Nung nabili ko to sir, may mga kakao na to na napipitasan na ni Kuya Buboy ngayon. Sir, yung lakatan namin sir. Ito. Siguro na po yan sir, okay na yan. Pwede na yan. Tsaka yan. Tanim na Kuya Buboy ito? Tanim na po ni Kuya Buboy ito. Nanghingi siya ng punla. Galing lang. Pinarami niya na lang. Dati po kasi may nakatanim dito ng talong. Nalugi kami sa talong. Bakit? Nasakto dun sa pagtaas ng inputs tapos sakto sa pagbaba ng presyo. Ng presyo? Oo. Kaya sabi ni Kuya Buboy, hindi na daw kami magtatalong ever. Sitaw na lang tsaka pipino kasi yung parang namin Doon kami kumikita sir. Ayan sir, dito na nagtatapos yung property namin, yung na yun. Diyan na. Sila na yung nagbakod. Pero ito sir, ito yung puno namin ng lakatan. 300 po pababa. Yung 1.8? Opo. Malaki kinikita mo sa 1.8. Ang cash cow talaga namin sir, yung lettuce. Lettuce pa rin. Lettuce. Para sa lettuce na last July 38 kami. 39,000 sa lettuce lang alone. Yung lansones naman, sir. Ayan, hindi ko pa kay Kuya Buboy. Pero kasi meron po kami ang po kasi dito, ang sistema. Pwede kang pumakyaw sa ibang farm. Wala pang bulaklak, pinapapakyaw na. So risky siya. Pero minsan po nakaka-jackpot, minsan naman lugi. Last year lugi po kami dahil pumakyaw kami ng wala pang bulaklak tapos hindi namunga. So kahit hindi namunga, babayaran mo yan? Hindi po, kasi po wala pang bunga, babayaran mo na. Parang ina-anticipate mo na lang na mamunga siya, parang ganun. So ang nangyari po, pag-unahan kayo dun sa ibang mamakyaw. Kasi milyunan po dito sir. May kinukwento nga po sa akin si Kuya Buboy mamaya, parang 18 million yung nalugi. Sir. Taga doon daw po. Pero pag naka-jackpot naman daw po, parang ganito, mati-triple yung pera mo. Magiging triple? Opo. Lalo pag natapat na maganda yung presyo. Kasi, ngayon maganda presyo? Ngayon maganda yung presyo. Sabi ni Kuya Buboy, hindi na po yan bababa. Yan, gandun po yung property, sir. Doon sa may... Parang dulo mo ilog? Opo, po siya, creek. Maliit na ilog. Tapos, may mga kawayan na pang yung ginagawang furniture. Kaya yung bahay, yung kubo namin, dyan lang din nila kinuha yung bamboo. Malalaki yung bamboo mo? Opo. Kaya pang po talaga. Pang structure po talaga. Dyan na lang po namin kinukuha. Mamaya sir, mag-uwi kayo nito. Sino bumibili ng lakatan mo? Usually po, inuuwi lang namin siya kasi personal consumption lang talaga to. Hindi po talaga siya for
for commercial purposes. Pero minsan, pag sobrang dami tulad ngayon, daming bunga, halos lahat ng puno meron. Binebenta na ni Kuya Buboy. Best friend ko po. Tsa! Ano po yan? No, sir. Nung nag-start po ako mag-hydroponics, sabi ko sa kanya, Chong, gusto mo mag-invest dito? Kanya po yung dalawang greenhouse dun sa unahan. So, best friend ko. Sir Buddy, Charlo. Ang agriculture. Sa call center po naman siya Call center din. Side hustle lang po sir. Para pag may oras hindi na po mag-venture po na ibang bagay ba? Oo. Ayan, tapos yun, merong Ngayon ka lang dumating din? O kahapon kami dumating. Tapos dito na kami natulog. Ayun. Tapos siya po nakaisip tong manok eh. Sabi niya sa akin, ba't kaya hindi na... Ang una naming napag-usapan, Chong, ba't kaya hindi tayo mag-alaga ng baboy doon sa may creek? Sabi ko sa kanya, kinausap ko na si Kuya Buboy, ayaw ni Kuya Buboy, masyado daw maalaga. Ang baboy. Tapos medyo risky daw. Dahil kung magbababoy daw kami, ang gusto ni Kuya Buboy, inahin, tapos ibebenta yung biek. Hindi daw yung bebenta yung naman yung patining. Opo. Tapos sabi niya sa akin, mano kaya? Di naganap ako ng Rhode Island na ayun, naparami namin. Kaya hindi po ganun kano yung maintenance I mean, kagaya po ng mga pinagtabasan po namin ng lettuce. Yan ang pakain. Opo, part po yung pakain. Gulay. Meron na po Ang daming bunga din ito. Ang daming bunga nito. Hilaw pa, Sar? Hilaw. Kailan pa yan? Next week pa? Galing nila eh. Yung kung paano nila nalalaman eh. Pero pag hinog naman po talaga, so, tamis po talaga. Mas maayos ang lansones kaysa sa rambutan, no? Opo, mas maganda siya pagkakitaan. Kasi minsan daw po, ang RR minsan nagdo-12. Pag marami daw talaga. RR na po yun. Mamaya may dadating po na rambutan Heron. Heron. 10 piso lang per kilo. Masarap din yung heron pag hinog na. Opo, toklapin din naman po siya. Pero gusto nyo makita yung yung manukan doon sa... Sige, punta natin. Ayos ka lang, Sop. Aking matalik na kaibigan. Kasi magkaklase, kami sa college. Okay. Siya po yung kinakapatid ni Kuya Marvin. Hinog ba to, sir? Hinog, Sar? Hinog ba? Ito na yung unang batch na napisa namin, sir. May ka, Pansitan. Pansitan. Herbal plants to. Apo. Yung isang huling episode ko, may demand siya nito. Pansitan? Yung yung sa Lagundisi, sir? May demand siya nito, hindi niya alam paano siya magtatanim. Papadami. As in, ang laki ng demand niya. Yes, sir, avid followers po. Yes, sir, ito na yung unang batch na namin, napisa namin, sir, malalaki na. Talagang linilinis niya, no? Walang sir. Sir, sila na sila naglilinis. Apo. Nandun sila lahat. Malapit na din daw po mangitlog yan, sabi ni Kuya Buboy sa akin eh. Kaso hindi pa ni Kuya Buboy sama dito kasi yung mga tandang dito, daw, parang may din pala sila territorial. Oo. Baka daw gulpihin yung mga tandang dito eh. Mas matatapang dito. Mas matatapang yung dito, sir. Tsaka parang mas malalaki yung una naming
Nakita mo yung mga manok? Tapos sir, pwede naman natin pasukin. Ito, may malaki. Nagsubok din kami sir magtilapia. May laman pa yan sir. Parang pets na lang ni Kuya Buboy. Nahingi naman po namin yung Piraso ano. lang, ano? Opo, nahingi naman. Dito, hito sana ilalagay namin kaso na-extinct ng maaga. Yung tilapia yung nabuhay. Parang ano po talaga yung ano namin dito. Parang integrated yung tema namin dito. May siling ano ko, palay. Ano po yan? Sabi ni Kuya Buboy, vitamins daw ng mga manok. Ito, Opo. siling palay. Ayun, may nangingitlog sir. Ayun, ayan, nangingitlog. Opo. Ayun, mayroon na siyang naapakang itlog niya. Napakan niya. Opo, yung itlog niya, naapakan niya. So, pisa. Napisak. Nangingitlog. Yung mga newly namin na napisa sir, pwede nang pakawalan. Iba't ibang ano siya, iba't ibang week na napisa. Disadvantage sir ng manok, hindi sila naglilimlim. Hindi naglilimlim, no? Yung mga imported. Opo. Pero ang balak talaga po namin dito, egg production, no? Yun muna po sana. Nag-start tayo, 18. 18 peraso. Opo. Ngayon, 108 na. bilis. 15 pieces po na babae, tapos 3 pong lalaki. So within the span of 3 to 4 months po, ito na po yung ano. Tapos na yata ang mga itlog ito. May napisa ka itlog eh? Oh, may 5 na siyang egg. Siya lang lagi yan. Hindi po. Isang inahin, isang itlog kada araw, sir. Napisat yung isa. Napaka niya siguro. Hindi nga din po namin maintindihan. Marami naman silang itlogan. Pero dito lang sila nangingitlog lahat. 10 to 12 po na itlog sa loob po na isang araw. Sana po lumaki pa. Aim naman po namin hanggang dun sa dulo. Sana. Kaya simple lang mga Apo, ang gumawa nito si Kuya Buboy lang, sir. Itong hapunan nila. Simple lang po yung. Tapos yung nabibiling crates lang yung itlogan nila. Nilagyan lang ni Kuya Buboy ng dahon ng saging. Actually, magaling po sila maglinis ng lupa eh. Oo. Sila po yung naglinis itong lupa na to. Kaya ganito, no? Opo, nung una po, wala naman pong ano to masyado. I mean, madamo po talaga. Tagal-tagal po sila na po naglinis. Maganda nga po silang pawalan pag gusto maglinis. Oo. Tao talaga. Apo. Pag right person talaga yung magiging productive talaga yung farm. Opo, pag yung, ano po talaga malasakit, sir. Tsaka, hindi ko po alam siguro, yung pakikisama din po talaga sa tao. Eto, sir, ano to? Bungulan, kung tawagin nila. Yung Yung saging. Hindi po siya lakatan eh. Oo. Matamis din yan. Opo, siya lang naman po kumakain. Si. Ako na po ba? Yung variety na yan, siya ang ano na yan. Matamis yan. Pambaon-baon lang po minsan. Tay, Mar. Marami? Kakaunti pa. Mayroon din po maliit na lupa yan dito. Kapatid ko eh. Hello, Kapatid ko Kuya Buboy. Nanonood po kayo. Salamat po. Ay, salamat sir ha. Kapatid ko Kuya Buboy si Tatay Mar. Kapatid ko yung buboy. Apo, magdadala din sila ng lansones. Ibig sabihin, so iba-iba, bukod sa harvest mo, meron pang ibang mga farms. Opo. Lahat sa'yo dadalhin. Ito, ang dami oh. Ano to? Pa-picture tayo ng sir. Pa-picture tayo with the, Bossing, saglit lang.
Oh, picture tayo. Saglit lang. Ang gagawin po nila dito, Oh. ibabox. Kasama yung lansones. At saka yung course. Yung buyer din po ni Kuya Buboy ang bibili niyan. Diyan lang din po nila itetenor. Tenor ang tawag nila. Oo, itetenor nila. RR. RR. Thank you. Nakailan na tayo, Kuya Buboy? Ayan, pakita natin yung dinidiskarga. Kuya. Ito, natinor na to, ate. Maminmayo ka, baka i-kick ka ng Bakit? Tadyakan ka niya. Naano namin to, meron kami isang kabayo. Ngayon dalawa na sila. Kabayo niya na to? Hindi po. Kuya Buboy, nasan si Red Horse tsaka si Apple? Si Apple na lang. Masungit si Red Horse eh. Napita silang rambutan dyan 10 piso daw. Kung meron na kayo, sir. 10 piso na lang? Tiyaga mo naman. Hindi po kasi araray. Ay pag-aral, pwede pa, 25 pa. Ayun, 25 pa daw po RR. 25 pa RR. Nakapitas ako kahapon 25 pa bigay ko Oh. Kahapon lang, 25, ngayon 10. Iba po kasi ang variety. Ibang variety. Iba po ang variety. Mamaya. Ibang to, iba lasa. Native din yan, Kuya Pero medyo maasim. Ay. Ba't mas maasim siya? Lalagyan namin asukal yung... Iba yung si Mario, may asukal yung lasonis niya. Ang sir, dapat daw kasi pogi yung nagnalaga eh. Yung mo naman si Kuya Buboy, side view pa lang, Cesar Montano na. Matamis din. Ano yan yan? At hindi natin Bumawi naman. Matamis din. Sasalin. Oo, yan po. Dahil ko nang nakain. Taga saan po yung buyer niyo? Kuya Buboy, tagasan yan. Ito lang po, sa Baguro. Siya magdadala sa Manila. Opo, mga bihero po yun. baka sumkip dyan eh. Pagdating sa Manila, kamahal-mahal. 160? 160, 170 po. Magkano dito? 100? 85. Kakunti naman yung naandun eh. Nung nakaraan nga, 82 ba yung Kuya Buboy? 82, may 2 pa eh. Ito ba? Ito kay Bugol. Walang problema kahit matanggal siya sa tangkay, no? Basta wag lang bumuka. Yaw. Ganito po ang Lanzones business dito. Ayun. Diba? Sepi, gusto mo pa? Butit nakikita mo na yung yung may sira. Kakalan tanggalin mo yung extrang tangkay. Ayaw din nila. Iwan sa mo. Uy, ginagano niya kanina matigas pa. Rambutan yan eh. Kami. Pumasok ko siguro kayo dito sa pamprasa. Ano po to? Ba't nakatabi dito? Ano po yan, inilalagay po sa ibabaw ng... Para maganda, sir. Di ba yung naunang nabibenta ako? Yung nakukukul sa gitna. Kapangit. So, ang pagtinor, ate, paano magtinor? Ayan, Kwento yan. mo sa atin, paano Ganito magtinor? po, ano po yung mga Tay! tangkay na Yung sobrang tangkay. Kasi po Babalik ka pa? kilo po yan. Ayaw nila. Rambutan. Ayaw po nila Mamaya. masyado daw kung ano ang... Dala nun si Sir So, ano Buddy. lang ang may tangkay, yung ilalagay lang sa ibabaw o may tangkay? Hindi po. Pagka po yung sama-sama na din po yan nilalagay dyan. Ay, lang po, inilalagay lang sa ibabaw, pampaganda po, baga naman. Pangmukha ang tawag nila, Oo, mukha. ayun nga po.
Okay, so tanggalin yung sobrang sanga. Pangalawa, Iyaano na po yun. may tinatanggal ka yung mga Yun bubuka, po yung mga putok-putok. putok-putok. Oh. Bulok po yun. Kasi po hindi po pwedeng isama sa ano. Kasi sira po yung lansones. Ito, tanggalin mo rin to. Opo, tinatanggal. Tapos pwede na to doon. Oh, Ay sayang, hindi ba pwede pamukha to? hindi. Bakit? Sige nga. Explain mo nga ano, bakit ito hindi pwedeng pangmukha, ito pwedeng pamukha. Kaya lang, siyempre mas maganda po yung Ayan oh. Yung buo. So ito buo. Opo. Sa pagbuo, pangmukha, ibig sabihin ilalagay po nila sa ibabaw. Para pagbukas binuksan ng buyer, Oo, sabi ng ng buyer, buyer, ang ang ganda. Ang ganda Ganun. ng mukha mo. So ito pwede na doon. Pwede na po yan. Yan. Ito, hindi pwedeng pamukha to. Pwede rin po. Babawasan pa? Hindi, po. Babawasan pa. Tapos pwede dito o doon? Doon. Ayun na ate. Yan po kay Boss Ito. Kay Boss Mario po yun. Mario po iba po yung may-ari. Okay. So hindi pwedeng Hindi po pwedeng isama. isama. Matagal na kayo naglalansones, mother? Matagal na po. Ilang taon na? So ano po yung Boss? Yun po yun. Ilang taon ka na ba? 56 po. 56? Paano ka naman nakapaglansones nung 1-year-old ka? O, siyempre po nakikita ko na yung ano. Oo nga. Sorry po. Nagkamalay ka mo. Nung nagkamalay ka, naglalansones ka na. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.